napakahalaga na ang magiging Pangulo ay siyempre galing sa Mindanao tulad ni former Presidente Rodrigo Roa Duterte noon. Ano po ang nakikita nyo pong dahilan kung bakit ay talagang solid po yung inyong suporta dito po sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte, lalo na po sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao? Una, hindi namin nakakalimutan na ang isang napakahalagang batas ay naipasa sa termino ng kanyang tatay na si former Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ito yung Republic Act 11054 o mas kilala bilang Bangsamoro Organic Law na nag-create nitong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kung titingnan natin at babalikan natin itong mga nakarang administrasyon, si Duterte lang, Pangulong Duterte yung naglakas loob na ipasa sa kanyang termino itong Bangsamoro Organic Law na isang napakahalagang batas para sa aming mga Muslim. Opo, and dito nga po sa parang ano kumbaga ipang ilan na bang presidente or tumakbong presidente, pangalawa pa lang ito, no? Na merong tumakbo, tama ba? Sa pagka-presidente na galing sa Mindanao. Do hindi pa siya presidente, pero yung mga tumakbo sa pagka-presidente, ito pa lang yung pangalawa. Tama po ba, Sir Alan? Sa pagkakalam ko, tama po kayo. Kaya mahalaga po sa amin na magkaroon muli ng isang Mindanaoan na nakikitaan natin ng malasakit para sa aming mga kababayan na Bangsamoro. Opo. Kaya hindi na kami nagdadalawang isip na hikayatin siya na tumakbo siya bilang Pangulo ng ating bansa. Noong narinig namin yung kanyang deklarasyon noong nitong mga nakarang araw ay talagang ikinagalak ng Bangsamoro at agad kami gumawa ng isang deklarasyon of support para sa kanyang pagtakbo. Sa ngayon kami ay nagtitipon-tipon, kami ay nag-usap-usap sa lahat ng aming mga kaalyadong organisasyon. Hindi lang dito sa BARM kundi maging sa iba pang lugar outside the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao upang aming palakasin yung aming hanay para ikampanyang isang Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028. Opo. Ang Mindanao, tinaguri ang Land of Promise. Pero sa mahabang panahon, parang ginawang literal nila na lagi na lang pinapangakuan. Siguro, possible, nagbago lang ito sa last administration. At ano yung nakikita ninyo na isang taga Mindanao talaga, kailangan ba or nakikita nyo bang advantage na galing sa Mindanao para makarelate sa mga pangangailangan dyan po sa Mindanao? Kasi alam natin, ang Mindanao po, marami pong mga may hirap na mga komunidad po dyan. Unlike sa iba't ibang mga lugar, Luzon and Visayas po, Sir Alan. Unang-una po, napakahalaga na ang magiging Pangulo ay siyempre galing sa Mindanao tulad ni former Presidente Rodrigo Roa Duterte noon dahil alam niya halos lahat ng mga leader diyan sa Mindanao ay kilala niya, nakasalamuhan niya at ramdam niya yung hinaing at pangangailangan ng mga Muslim. Tulad ng kanyang termino, masasabi natin na napakasaya yung aming mga kabangsamoro dahil naramdaman namin yung tunay na pag-aruga ng isang Pangulo. Nitong mga nakaraang taon, simula noong siya ay noong matapos yung kanyang termino, mukhang bumabalik yung aming pangamba na magkaroon muli ng kumbaga hindi pagkakaunawaan ng aming mga leader diyan sa Mindanao kasi kung nakikita mo ngayon talagang lumalakas yung bangayan particular diyan sa BARM. Kung ating babalikan, may mga nangyayari nitong mga nakaraang buwan, mga nakaraang linggo na may mga pagsasampa pa sa Korte Suprema, kinu-question yung pagtalaga di umano ng Bangsamoro Transition Authority. Sinasabi ng mga pumunta sa Korte Suprema na ito ay labag sa ating saligang batas. Nilabag daw di umano nito ang 11054 o yung Bangsamoro Organic Law dahil sinasabi ng batas
kailangan daw ay MILF lead yung mamuno diyan sa BARM. At itong mga nag-question ay sinasabi nila may mga ah, sinama daw doon sa 41 na inappoint ng ni BBM ay hindi naman daw totoong MILF. Kaya pumunta sila sa Korte Suprema at ngayon nasa Korte Suprema yung desisyon kung ano yung magiging kapalaran nitong pagsasangguni ng ilang mga kababayan natin na kumuwestiyon doon sa sinasabi kong ilang membro ng Bangsamoro Transition Authority. Kung matatandaan din natin, mismo ang napalitan na Chief Minister ng BARM ang nagsasabi na hindi naman daw siya nag-resign. Bigla na lang siyang tinanggal at bigla na lang inappoint yung mga inappoint. Although sinasabi na nanggagaling sa MILF yung iba, pero yung iba naman daw ay hindi, kumbaga hindi dumaan sa konsultasyon o hindi yung mga nominee na nirekomenda ng MILF Central Committee. Kaya sa kabuuan, brother, masasabi natin na ang mga pangyayari ngayon sa BARM ay hindi namin halos kumbaga na-exercise yung diwa ng isang autonomiya dahil nakatali pa rin kami sa kuko ng Imperial Manila. Ibig sabihin, nangingialam pa rin ang national government. Yan ay sinasabi mismo ng mga leader ng MILF, particular ang Amirul Mujahideen, yung chairman ng MILF na former chief minister ng BARM. Sinasabi niya na siya ay hindi nag-resign kundi siya ay bigla namang tinanggal ng presidente sa pagiging chief minister ng BARM.